So ang topic natin na for tonight mga kaibigan ay ito pong 2.5 billion pesos na pondo ng Office of the President. Yung contingent fund po niya ay inilipat po sa COMELEC para po sa barangay SK election. Diba? Sabi po yan dito ni Senador Coco Pimentel. Ayan po yung ulat So itong ulat na ito ay September 15 pa po pero ngayon lang natin ma-review ito. At mga kaibigan, ayon po dito sa ulat na ito, basahin ko muna para makapag-react tayo. The 2.5 billion contingent fund from the Office of the President transferred to the Commission on Elections, COMELEC, for barangay and sangguniang kabataan elections was a wrong move. Ayon po yan kay Senator Coco Pimentel. Since COMELEC should not and cannot be beholden to anyone or any agency, then it was wrong to have funded COMELEC's needs from a fund which is controlled by one person, a political person who was elected through an election conducted by the COMELEC, sabi ni Pimentel. So hindi daw pwede yun kasi parang, di ba? Tapusin muna natin. He added the amount should have been properly given to the COMELEC through the budget process. Oo, kasi po meron tayong proseso mga kaibigan. Ito papakita ko sa inyo Ayan so ito po yung ito. True, yan. Since COMELEC should not and cannot be beholden to anyone or any agency that is given to have funded, COMELEC needs to have a fund which is controlled by one. Nabasa na pala sorry. He added, ito. Sabi dito, he added, the amount should have been properly given to the COMELEC through a budget process. Better if funded through the budget by Congress because Congress is a collegial deliberative body composed of the direct representative of the people, the senator said. So the funding of certain activities through the budget is the decision of the people acting through their representatives. On the other hand, COMELEC Chairman George Garcia clarified that the poll body was not aware that the fund came from Office of the President. According to the COMELEC Director Rex Laudianco, the Department of Budget and Management, DBM, gave 2.5 billion pesos personally. Garcia said the additional funding was requested from Congress and not from Office of the President, dismissing allegations that they requested the 2.5 billion pesos from Office of the President Contingent Fund. The receipt of the additional funds was disclosed during the 2024 proposed budget hearing on Thursday. The COMELEC requested a 44 billion pesos budget for the next year. But the budget department slashed 17.4 billion. Garcia added, appealed for the restoration of at least 5.7 billion so the preparation for the national election will not be sacrificed. Di ba po dapat sa December 5, 2022 nag-registration na po kami? Garcia said. Nag-increase na number of voters kasama SK. Ngayon po 91 million kasama SK. Nag-increase din number ng precincts, number of electoral board members, pati ballot boxes, saka yung overtime. So yan yung sinabi ni Garcia. Okay? Now, what's the issue? What's the big deal right here? Mga kaibigan, now what's the big deal? Diba? Yung big deal dito mga kaibigan, tama naman yung sinasabi nito ni Coco na ito ba ay pagpapakita na itong kasalukuyang nakaupong presidente nagbabayad ng utang na loob sa kung sino yung ahensya nagpanalo sa kanila. Kasi mga kaibigan, lahat po ng proseso ngayon binabali, no? Yung mga legal na proseso, binabali po ng mga dagdaang administrasyon kagaya ng Duterte at Marcos. Di ba? So, ang punto natin, bakit ganun? Di ba? Bakit mga kaibigan, nagbigay itong si Marcos ng 2.5 billion? Di ba? Siguro mga kaibigan, conspiracy theory, ito po ngayon ay nape-pressure. Diba? Itong Marcos nape-pressure ito sa hanay ng COMELEC kasi
may tendency na baka bumaliktad itong COMELEC. Di ba? Lalo na ngayon, naririnig-rinig nila na nandyan si General Rio nagsasalita. So at the end of the day, probably, pag hindi mo kami binayaran dito, machuchugi itong ano mo. Diba? Madidiskaril ka. Diba? So, itong 2.5 billion, conspiracy theory. Part niyan, mga kaibigan, is a form of pledge or a full payment kung hindi man. Diba? Yun yung nakikita ko dito. Conspiracy theory. So ngayon, kailangan niyang gumante kasi itong COMELEC may tendency na baka mamaya pumunta, bumaliktad sa hanay ng TN Trio. Di ba? Sa ginagawa nila ni General Rio at nitong sila Franklin Isaac at ni Gas Lagman. Delikado. Di ba? So ngayon, wala nang choice ngayon si Blenglong. Bababaan natin ang pondo yan. Kunyari, gagastusin yan sa barangay election. Right? Pero kung tutusin mga kaibigan, bakit sobrang laki? 2.5 billion. Ang laki. Sobrang laki po niyan para sa isang barangay election. Why mga kaibigan? Hindi naman po ganun kalaki ang gasto sa isang barangay dahil number one, coordinated po ito sa AFP at saka sa PNP. At magkano lang po ang gagastusin dyan? Samantalang mga kaibigan, barangay lang po ito. Available na po yung mga aparato, yung mga papel na gagamitin. Di ba? Sobrang laki. 2.5 para sa isang barangay at SK election. Hindi naman po kadamay dyan yung konsehal, vice mayor, tsaka mayor Congressman, wala po dyan. Barangay lang po ito at SK. Di ba? So ngayon mga kaibigan, pagpapakita talaga ito na sa susunod na eleksyon, ganito ulit ang mangyayari. Kaya po tayo mga kaibigan, nangungutang ng nangungutang. Di ba? Mangungutang na naman para po sa mga darating na proyekto na naman. Puro utang po ang gagawin ng gobyerno na ito para mabayaran niya ngayon itong mga bagay o mga tao na nagpanalo sa kanya. Mangungutang na naman po tayo. Puro utang na lang tayo mga kababayan. Di ba? At ang pinaka-logic po dito my friends, logic hindi nga po pwede. Kasi lahat po na tinatalakay natin sa paghingi ng pondo ay dumadaan po sa budget hearing. Diba? Isinasama ito sa lista. Imagine mo, merong contingency plan itong administrasyon ng Marcos. Tapos ngayon, yun pala, ibibigay niya doon sa COMELEC. Which is mga kaibigan, hindi po cabinet post ang COMELEC. Hindi po under ng ehekutibo yun. So, whether hindi natin gusto o sa gusto natin, gusto sa hindi gusto, yung pera ng bayan po nako-compromise. 'Di ba? Pera ng bayan na nako-compromise. Ano mangyayari nito? Lahat ng way ng alternative means para makapangurakot na gagawa nila kagaya po ng Intel Fund. Di ba? Kung magiging legal po itong mga ganitong klaseng proseso, wala na pong safeguard ang kaban ng bayan natin. Anybody, my friend, could just easily get like, ito, ipapasa ko to. Ito, Office of the Vice President, bibigyan kita ng Intel Fund, Vice President. Bibigyan kita ng 2.5 billion contingency plan, fund. O Office of COMELEC. Can you just imagine that? Hindi po gawain ito ni Bongbong Marcos, hindi niya po sakop yan. Hindi po niya gabinete ang COMELEC na yan. The COMELEC should be the independent body. Pero ngayon mga kaibigan, if you are gonna let the politicians give money by means of legal thing, ginagawa nilang legal ngayon yung pagdidiskarte nito. Di ba?
Talagang didiskartehan nila ito na hindi na sila mapuna. Oh. Well, anyway, my friends, napakahirap. 'Di ba? Sa isang bansa na pinamumugaran po ng lahat ng uri ng mga katarantaduhan at kawalangian. So ito po yung classic example nun. Can you just imagine? Pwede nilang gawin yun. Magpa-approve sila ng magpa-approve kasi mas mabilis ang proseso pag kay Bongbong Marcos dadaan o sa presidente ng Pilipinas dadaan. 'Di ba? Kasi mga kaibigan, kung dadaan pa nga naman sa budget hearing, may mga deliberation pa yan. Kay Marcos iba, pag na-approve na kay Marcos, ito, huwag ka na mag-alala, ito yung pondo. Papadaan ko sa'yo, bahala ka na mangumisyon dyan. Diba? Well, anyway, kayo, anong palagay nyo dito po sa tagpong ito ng ating review? Just comment down below. Thank you for liking and sharing this video. And kung hindi pa nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, please do subscribe para maging updated ka pa sa mga itong uri ng talakayan.